Introducing Mayon Loop Counterclockwise route. Hindi yung mag-CCR sa Mayon ha. Oras 4 at 30 minuto. Sisimulan ang pinakauna kong ekspedisyon dito sa Mayon Loop Counterclockwise route na magsisimula sa bayan ng Tabaco Albay via Ligao Tabaco Road. By the way, ako nga pala si Antonio Na malakas lang sa pangalan. na nagpapakilala na 5 years na consistent pa rin sa pagbibisikleta. Tubong taga-Taguig at nagle-level up ng biking experience. Dito sa probinsya ko, sa Bicol. Bicol din kasi ang Burias Island. Dai ko aram ang Bicol, garapa man ako kadakulang nga Bisaya. Aron kadakula kan sa kuyang mata. Ha, hotdog. Pagliko sa gawing ito ng Tabaco Ligao Road ay patag pa ang pasimula na hindi katagalan ay tataas na ang antas ng tarik na 1 at 2% based sa aking cycling computer na SOS G+. Pagdating ko sa tulay ng bantayan ay magsisimula ng kumunat ang pagpapadyak. Mas makunat ka. 4 hanggang 6% na antas ng tarik. Pasensya na kung di nyo maaaninag ang speed na aking tinatahak kasi hindi ko na-adjust na maayos ang aking cycling computer. Madadaanan ng mga tulay ng Natmunga na patuloy pa rin ang ahong may saktong tarik at umaambon sa oras na yan. May instance na pumapaldo sa 8% ang ahong yaon. Paldo! Ang mga korakoters ng bansang Pilipinas. May nakuhaan ako na video sa nangyaring aksidente dito sa San Antonio Bridge ng Tabaco Albay. Batay sa humandusay na motorsiklo, palusong at hindi kumapit ang brakes. Kaya safety reminders, always check our brakes before transporting ourselves to our desired destination. Not only for bikes, but for those motorcycles also. Lalo na't sa aming nag-bike, ay hindi kami lumulusog ng 60 km/h. Natakaw disgrasya. Except kung may adrenaline. Using adrenaline shot now. Hindi na pala to uso sa current CODM updates. Plates mechanics na, wini-welding na ang sugat. Sa ahong ito ay nakapagtala sa aking talaan ng estatistiko ng 11% ng tarik. Pero saglit lang. Madilim pa kasi kaya hindi nyo maaninag na maganda ang ahon na may saktuang tarik. Pero mas maganda ka. Charot! My speed varies to gradient and how long they steep. 11 to 15 kph kapag single digit ang gradient and single digit naman ang speed kapag pumalo sa 2 digits ang gradient sa aking SOS G+ na new generation. Pero barat magbigay ng percentage ng gradient. Kapag nabubugbog na ang mga binti sa patuloy na pagpepedal sa mga mahahabang uphill ay nagde-deteriorate na rin ang speed na sumasanhi ng pagbagal. Maaga pa, kaya fresh pang aking kalamnan at dugo sa bike expedition ito. Later ay may mga kaalaman ako na isi-share sa inyo na patuloy pa rin nanonood sa aking video documentation. Abangan! And the question is, saan ba gawa ang tao? Nagsisimula ng sumibol ang bukang liwayway at patuloy pa rin akong umaakyat sa uphill challenges ng Tabaco Ligao Road.
Magpapatuloy pa ang ahong ito mula Bantayan Bridge to Barangay Amtik, Ligaw Albay, na may haba na humigit kumulang na 6 na kilometro. Paglagpas ko ng Barangay Amtik ay mahaba na ang lusungin patungo sa endpoint ng Tabaco Ligaw Road. Kapag may ahon, may lusong. Iba na kasi ang mood ko sa pagbibisikleta at naghahanap ng mga uphill challenges. Abangan ang mga hindi ko pa na-upload na bike expedition sa San Andres, Quezon at Burias Island, Masbate. At napatigil sa dakong ito ng lusong para masilayan ang majestic cone form ng Mayon Volcano. Magayunon man ang God. Salamat, hindi na siya nagtatago simula noong pumunta ako dito noong Setyembre 11. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataong ito na kumuha ng mga litrato sa pag-alaala ko sa naging Bicol ride ko this year of 2025 CE or Common Era. Magayunon. Ito ang Google Map diagram ko sa kinatatayuan ko. Hindi ko napapalampasin ang mag-knock-knock joke para sa mga wibo at otaku ng bansang Pilipinas. Kaya, Knock-knock. Sino sila? Mayon. Sinong Mayon? Mayon-chan! Hi. Nanay Kasuki! Lava flavor. Irimo Bikaul. Last mo na yun, Antonio, ah. Aabusuin ko itong moment na ito, kahit walay talaga. Magtigil-tigil ka, Antonio. Kung ayaw mo dumanak ang dugo sa lupain na iyong kinatatayuan kapag ako'y maghahasik ng domestic violence. Kumenasay! up and downhill sa bahaging ito ng Tabaco Ligaw Road ay mapayapa ang mga daang tatahakin patungo sa paliko ng malaking daan ng Maharlika. Kung naka-road bike ako this moment, malamang makapagtala ako sa lusong ito ng 60 kph. Kaso hindi nakabuild ang mountain bike ko, katulad ng setup ng gravel or hybrid setup. Hybrid? Lumilipad kasi yun eh. Hihi. Ha? Hotdog? Naka-setup lang sa flat bar. Naka-coil fork pa. Naka-hydraulic brakes for safe ride. 11 to 32 T cogs or sprocket, 44, 32, at 22 chain rings naman. Hihitos muna si Granite Chain Ring. At body frame na 5 years old MOB CX559 na bebe ko simula pa nung COVID-19. Sana all. Pero mas maganda sana kung naka-dropper setup ang bike ko na pang hybrid. Kaso magastos pala at nagkaplano ako kapag nakaluwag na. Ano ka? Boracay Beach? Nakaluwag ba yung nakaginhawa sa buhay? Makabili ng bagong road bike at MOB frame din. And matching geng-geng style. Libre lang mangarap kahit na ikaw ay tililing. Nang aasar ka ba, Antonio? Hindi, boss. Sorry, Mang Saryo. Para may bagong jujuwain ang mountain bike ko na MOB. Para may katabi siya kapag iniwan ko mag-isa tuwing gabi. Sana all concern. Aero bars kasi para makapag-form ka ng aerodynamic form na nakayuko at curved spine na katawan. Lalo na kapag sobrang gaan ng setup ng road bike, makakaboylo ka ng mabilisan. Magsabon ka kasi ng speed para bumilis ka. Mang Saryo, si Antonio, walay mag-joke. Kapag walay ang joke, balay in ang leeg. Sorry na. Ooh. Pinipilit ko to dati na mag-aerodynamic form kahit naka-flat bar ang baby bike ko. Mag-reverse pedal sa patag para mag-maintain ng 35 to 40 km per hour. Kaso nakakakalay and maximum of 3 minutes duration lang. May duration. Ano
ka, parentahan. Mang Saryo, si Antonio oh. Magtigil-tigil ka, Antonio. At tapos, ang first side part, triangle route ng Mayon 360 sa daan ng Tabaco, Ligaw. At may side trip akong pupuntahan, kaya nag-pause ng cycling computer at banayad na takbuhan patungo sa first side trip para di masira ang naging talaan ko sa Mayon 360. Mas pangit ka kasi wala kang jowa. Duh! At papunta sa simbahang katoliko ng St. Stephen Proto-Martyr Parish Church, Gilid, Ligaw City, Albay, Diocese of Legazpi. Kumukuha ako ng mga litrato at nanalangin ulit sa kayusan at lakas na ibibigay ng puong may kapal sa akin para sa magagawin ko sa aking buhay. 26 and 9500 ako sa first side part ng triangle route, and dito ko na in-start ang cycling computer. Ipagpapatuloy ang second side part ng triangle route ng Mayon 360 sa malaking daan ng Mahardika. Kung mapapansin nyo sa mapa, ang ruta ng Mayon 360 ay Hugis Tatsulok. Triangle ba? Magtigil-tigil ka kasi sa kaka-cellphone. Tagalog ng triangle, hindi mo alam. Gumamit ka ng ChatGPT. Diyan ka naman malakas eh. Inaaway mo ba sila, Antonio? Hindi ah. Itinutuwid ko lang sila. Nagamitin ng maayos ang utak. Kasi may gold saying ako. Magandang bold ba yan? Gold! O ginto! Ano ka ba naman, Mang Saryo? Pinapairal mo ang marami mong utak. Paumanhin. Ang gold saying ko ay, walang taong bobo, pero tamad mag-isip ay mararami. Kaya pagganahin ng maayos ang utak. We, may nasabi ka rin maganda, Antonio. Ang maidadagdag ko pa ay, do not belong to the group that are lazy to think and keep our mind shines all throughout as we are living and strive hard on this earth. Balik ulit sa usapang triangle. May ibang sabihin kasi ang korteng ito na tinatawag na Illuminati. Ha? Hotdog! Back to the bike ride narration. Patuloy pa rin ang level 3 na ulan out of 10 mula sa Ginobatan papunta dito sa Kamalig, Albay. And majority ng daan dito ay patag na patuloy pa rin umuusad ng pagbibisikleta. Hay na hay yan si JR. Naghahanap ng good shit o paper. Nang medyo lumakas at naging level 5 ang ulan, ay huminto ako para balutin ng plastic ang dala kong bag. Balutin mo na yung dalang gamit ng plastic. Huwag hayaan mabasa ng ulan nang hindi ka mag-alala. Hindi mabuti na ako'y maging basang sisiw. Nanginginig sa lamig ng pagiging single. At ayan na nga, naging level 8 na ang ulan. Kanta pa more. Nagpatila ako sa waiting shed na ito ng Daraga, Albay para hindi na mabasa ng lubusan ang sapatos na bigay ng high school batch ko na si Clint na Daguhub. na pinatuyo ng bahagya, pati ang mga medyas. Nag-morning snacks ako sa oras na ito mula sa nabaon kong mga biscuits at chocholet. Wala ako sa mood mag-rice meal kasi nararamdaman ko sa aking sarili na ako ay tumataba, bunsod ng madalas na lang ang pagbabike at tinatamad dahil sinusulit ang bakasyon ko dito sa Bicol. Sana all. Nag-post ulit ng cycling computer. Umusad ng dahan-dahan patungo sa tulay. As usual, takbong banayad. Patuloy pa rin umuulan sa oras na ito. At nababasa
ng rain droplets ang lens ng camera. Na lumalabo ang paghahanap ko ng tunay na pag-ibig. Ha, hotdog! Sa hindi kalayuan sa gawing pakaliwa, dito na ang second side trip ko this moment na Mayon 360, ang Cagsawa Ruins, Daraga Albay. Ito ay labi mula pa sa 16 na siglo na pinagawa ng simbang Franciscan na nagmula sa Espanya noong taong 1587. Muling isinaayos noong taong 1724. Nasira ito sa pagsabog ng Bulkang Mayon noong Pebrero 1, taong 1814. Sa ngayon, isa ito sa historical landmark ng ating bansa. May kasabihan si Nico Robin ng Japanese anime na One Piece. Nagsasabi na ang ganda ng kayamanan ay hindi nasusukat sa kinang. Bagkus nakikita ang tunay na yaman sa pagiging matatag nito sa pagdaan pa ng mga dekada at siglo. Ang kasaysayan ay laging dumadaan paikot sa kanyang sarili, pero ang mga tao ay hindi na makakabalik sa kanyang nakaraan. Kaya i-preserve natin ang mga bagay ng nakaraan upang masilayan, mapanatili at mag-usbong ng kalaman ng kasaysayan para sa mga susunod pa nating henerasyon. Nakarating sa unang bayan ng Legazpi City, Albay. Makaysaysayan ang lugar na ito sa akin. Nakapunta pala ako dito noong 2005 kasi pandayo ako noon sa mga patimpalak. Yeah! Noong 2019, sa aking unang employment sa CompuWare POS Systems. I miss you! Naging IT Technical Support Engineer ng POS taong 2018 to 2021. Nagta-travel noon ng out-of-town visit sa mga kliyente ng CompuWare regarding sa POS system, software, and hardware. And pangatlong dalaw ko na this moment as I keep living and biking. As usual, kapag dumadaan ka sa commercial road and highways, ay mapipilitan kang bumagal. As a road safety, kasi takaw disgrasya ang nag-overspeed sa ganitong klaseng lugar, kaya magbagal din Hinay-hinay, basta kanumay. Kanumay, punong kahoy yun Sa bagay, kasing kunat na rin ng punong kahoy ang balat mo. Ha 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 ha. Aray! Masakit mang saryo Mas masakit kapag iniwan ka niya. Bastos! Done second part of the triangle route ng Mayon 360 with total of 29 and 1100 kilometers. From Maharlika Highway to Legazpi City, Tiwi, Coastal Road. At last part na ito ng triangle route. Paglagpas ng Legazpi City Bayan ay madadaanan ang Barangay Rawis, Arimbay at Biga. Patag ang majority na daan dito, pero may mga minor road repair maintenance. Up to today's Mayon 360. Nakakausad naman ako ng mabilis. Saktong bilis ang naging silakbo ng tuling ko sa patag ng palabas ng Legazpi City, Albay. Hindi na nagumagahan ng rice mill. Wala carry bom-bom pa ni JR. Ayoko masira momentum ko for today's bike ride. Kasi nakapag light snacks na ako kanina habang nagpapahinga at nagpapatila ng ulan. Hindi pala ako uminom ng energy drink this bike ride kasi nafe-feel ko na kakayanin naman ng aking raw energy na stored ko at feeling ko pa nga na ako ay tumataba. Feeling mo lang yun, tsaka. Gusto ko pa rin na sexy at fit lang para active ang katawan, gumalaw. At kapag tumaba ay maaabuso ang tulog at kain. Kaya stay healthy and fit. Bawasan ang kanin kapag walang gagawing strenuous activities. Ito ang pinakamainam na pampabawas timbang. Isa rin sa magandang practices ang fasting.
Isinasagawa ko to tuwing linggo at nagsisimba na may 24 hours duration kasi mas active ang utak ko kapag nagugutom. Nagsisimula na ang ahong banayad patungo sa bayan ng Santo Domingo, Albay. Upon road markers ng Albay ay humigit kumulang na 500 plus kilometers pa patungo sa kilometer 0, Luneta Park. Kaya good luck sa magiging Bicol to Maynila bike ride expedition ko. Na sana kiyanin ng 2 days or 48 hours. Kaya mag-iingat na ako sa magiging Bicol to Manila bike ride ko. May malalang trip ako na ginawa noon sa nakalipas kong long ride patungo sa bayan ng San Andres, Quezon. Sorry, na-late siya ng upload dahil busy pa magbakasyon. Sana all! Pagtawid sa tulay ng Basud at pagliko mo pakaliwa dito sa Santo Domingo, Albay ay magsisimula ng kukunat ang padyak. Naiinis ako sa cycling computer ko. Upon uphill sa Santo Domingo, ayaw magbigay ng accurate gradient percentage. Buti kabisado ko ang gradient sa kunat ng padyak dahil nakakatakbo pa ako ng 2 digits speed na lower than 20 kph. Nasa 3 to 6% gradient ito. Nakapagtala na ang banayad na ahong ito ay may humigit kumulang na 3 kilometers lang. Buti talaga nasanay ako sa ganitong mga ahon na tuloy-tuloy tulad ng Tagaytay Laurel Road at President Jose P. Laurel Highway ng Batangas. Kaya I highly recommend ang mga daang yan para sa mga intermediate or matatagal na sa pagbibisikleta na malapit sa Batangas para mag-level up ang ating biking experience and endurance. Kaya pala, nakakatagal ka sa pagiging single. Charot! O siya, nasa Bicol ako. I live that Calabarzon bike experience. Magpapatuloy pa ang ahong banayad na ito sa hangganan sa bayan ng Bakakay, Albay. Tayaon ako digdi sa Bicol para amaraman ko kunbaga kaya ko an kusog ko digdi. Ha, hotdog. Trying hard ka mag-Bicol, JR Take note, Bisayang dako kang Kagwang, Antonio. Oh, ba't ako? Majority ng Bakakay Road ay rolling hills hanggang sa marating mo ang mga tulay na malilipot. Mahahaba na ang lulusungin. Ito ng kabayaran sa pagtahak at pagsagupa sa mga mahahabang ahon challenges. Ang lumusong ng effortless. At kung mapapansin nyo, mga tulay ang naging landmark marker ko kada rating ng bagong barangay at bayan dito sa Albay. Lumaki rin pala ako sa Bicol, pero Bisayang dako at lumagi sa probinsya ng Burayas Island, Masbate sa loob ng 6 na taon. Break tayo sa tanong, saan ba gawa ang tao? Gawa or composition ng tao ay mula sa buhay or life energy. Science studies say that our body is made of different elements na halos 20% na solid matter, carbon, calcium, and other solid elements, and gas elements na hydrogen, nitrogen, and abundance of oxygen. Inilarawan naman ng Biblia na ang Diyos ay nagbibigay ng hininga ng buhay sa sangkatauhan at nag-uugnay sa hangin. Kaya most of our life, majorly nakadepende sa hangin. Sinasabi sa aklat ng Genesis, chapter 2, verse 7, na sinulat ni Moises na nabuo ng Diyos ang tao mula sa alikabok ng lupa at huminga sa kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay na naging dahilan upang maging isang buhay ang tao. Kaya ang buhay na natatamasa ng sangkatauhan ay hangin mula sa Diyos na naglalang ng langit at lupa. At maging ang ating kamalayan o consciousness ay hangin din. Science explanation. Ano ba ang tinatransport ng red blood cells sa utak? Hanging oxygen, di ba? Kaya ang ating kamalayan ay hangin din. Sa ibang video segment ko na ilalahad at ibabahagi ang iba pang kaalaman na may halong siyensya
at kaalaman makalangit mula sa Biblia. The main purpose of this kind of belief is for us to be thankful and always give gratitude to God for the air we breathe that keep us alive. Nang dahil sa hangin na ating natatamasa mula sa mundong kinatatayuan natin, ay uusbong at lalago ang ating kaalaman. Mamuhay tayo ng matuwid at mapanatili ang pananampalataya sa ating Diyos. Pasensya na at gusto ko lang ibahagi ang magandang balita. Natapos din ang bike expedition. Ang last side ng triangle route ng Mayon 360 ay 24 and 8300 kilometers. Dan Mayon 360. Origin Tabaco City, endpoint Tabaco City. Counterclockwise, nakapagtala siya ng 80 kilometers. And then napakaganda ng stats pre. Baka nyo. Kita-kits sa susunod na rides. Mag-iingat ang lahat. Nakapagtala ng average speed of 22 and 70 km per hour. 80 and 8900 kilometers total distance. And 3 hours, 33 minutes moving time. And this is my first try to take this bike ride experience. Masasabi ko sa expedition ito ay nabitin. Dahil nasanay ako sa mga long bike rides and 467 meters lang ang kabuuan ng elevation gains ko. Na-unlock ang Mayon 360 map exploration. Map diagram ko ng pagbibisikleta this year of 2025, common era. Dahil nag-free subscription ako sa Strava, panoorin itong route and bike ride details breakdown ng aking Mayon 360. Video documentation ko lang ito. Remembrance sa pagiging 5 years active cyclist. Nagde-level up ng bike experience dito sa Albay Province. Masaya ako sa ginagawa kong ito, kahit palipas oras lang. Boring ang buhay ko, lalo na't wala pa akong bibi. Kwak, kwak, kwak. Papatusin ko na kahit anong klaseng babae. Wag lang kwak, 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 kwak. Maraming salamat sa panonood at sa uulitin. Flat is justice.